Isang gabi na puno ng misteryo at kalunos-lunos na trahedya ang naganap sa isang under construction na gusali sa Katarman, Samar, kung saan natagpuan ang bangkay ng isang tindero na si Jasper Divina Gracia. Ang kanyang kamatayan ay nag-iwan ng maraming tanong at masalimuot na emosyon para sa kanyang pamilya at mga nakakakilala sa kanya. Si Jasper ay isang tindero na nakatira malapit sa nasabing construction site. Sa kadahilan ng mahangin at mas presko ang paligid, madalas siyang natutulog sa ikalawang palapag ng gusali. Ang katiwala ng site na siya ring kanyang ninong ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na manatili doon. Bagamat simple ang buhay ni Jasper, siya ay kilala bilang mabait at walang kaaway, ayon sa kanyang mga katrabaho. Noong gabi ng August 23, 2022, naiulat na nag-iisa si Jasper sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Wala ang kanyang mga nakasanayang kasama sa site, kaya walang saksi sa mga nangyari. Kinaumagahan, natuklasan ng kanyang katawan na nakahandusay sa sahig, puno ng dugo at walang saplot. Ang brutalidad ng krimen ay halos hindi maipaliwanag. Ang kanyang ari ay pinutol at inilagay sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay tinanggal. Ang balat sa kanyang muka ay tinanggal din. Ayon nga sa asawa ni Jasper na si Ponciana de Vinagracia, tila ginawang baboy na kinatay ang kanyang asawa na nagdulot ng matinding sakit at puot sa kanilang pamilya. Wala ring CCTV sa lugar at maging ang mga karatig na gusali ay walang gumaganang kamera noong gabi ng krimen, kaya't lalong naging mahirap ang investigasyon. 2 araw matapos ang krimen, nagpunta ang asawa ni Jasper sa construction site upang alamin ang nangyari. Dito niya nakausap si Mario Waton, isa sa mga trabahador at ninong ni Jasper. Bandang 5:45 a.m., natuklasan ng ilang manggagawa na nawawala ang kanilang mga gamit, kabilang ang pera at welding machine. Nung umakyat ang isang electrician upang kunin ang kanyang mga damit sa ikalawang palapag, doon niya daw nakita ang bangkay ni Jasper. Agad itong inuulat sa mga otoridad. Natagpuan malapit sa bangkay ang ginamit na pamukpok at kutsilyo na parehong mula rin sa loob ng gusali. Ayon sa investigasyon, malakas na pinalo si Jasper sa ulo gamit ang isang maso, dahilan upang lumuwa ang kanyang mga mata at mawasak ang kanyang bungo. Ang kutsilyo naman ay ginamit upang saksakin at hiwain ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Tila ba ang suspect ay may matinding galit o selos sa biktima. Sa pagsisiyasat, 5 tao mula sa construction site ang naging pangunahing mga persons of interest. Una, si Aniceto Sebio Putal, isang foreman na may kasong kriminal sa Bohol na may kaparehong modus operandi. Siya ay dating miyembro din ng NPA. Pangalawa, si Diosdado, isa ring foreman na iniulat na seloso at may karelasyon sa labas ng kanyang kasal. Ang kanyang karelasyon ay madalas nga niyang isinasama sa site. Hindi rin naman nakaligtas si Mario Waton sa mga persons of interest dahil ang katiwala ng site na ito ay tila ba walang narinig o nakita noong gabi ng krimen at bilang katiwala siya ang mas nakakaalam kung sino ang mga pumapasok o lumalabas sa gusali. Sumunod naman ay si Aljim Salinas. Si Aljim ay isa sa mga trabahador na tumawag sa kapatid ng asawa ni Jasper bandang 5:00 ng umaga at nagbalita ng pagkamatay ni Jasper bago pa man ito matuklasan ng iba. Si Aljim din ang laging kasama ni Jasper na natutulog sa pangalawang palapag ng gusali na nung araw ng krimen ay tila umiwas o hindi natulog doon.
doon. At ang panghuli naman ay ang manugang ng mismong may-ari ng gusali na si Deo Bacoy. Siya ang nagdidiin kay Sebio bilang suspect. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ibang mga persons of interest ay nagsitago at nagsitakbo na bago pa man ma-interview. Ayon sa asawa ni Jasper, si Aljem ang unang nakakita sa katawan ng biktima. Ngunit hindi malinaw kung paano niya nalaman ang pangyayari kung wala siya sa site noong gabing iyon. Tila lahat ay may motibo at tila palaisipan kung sino sa mga ito ang tunay na nagkasala. Ang asawa nga ni Jasper ay humingi ng tulong kay Senator Raffy Tulfo sa wanted sa radyo. At ayon nga sa senador, posibleng ito ay isang crime of passion dahil sa labis na galit na ipinakita sa paraan ng pagpatay kay Jasper. May posibilidad ding may selos o personal na alitan sa pagitan ng biktima at ng mga taong nasa paligid niya. Nang tanungin ng mga tao sa site kung sino ang may asawa, ay napag-alaman na dalawa nga sa mga ito ang nagdadala ng kasintahan o partners nila sa site. Lumabas sa investigasyon na maaaring may ilang beses na nakapagsalita si Jasper ng hindi maganda habang lasing na maaaring nag-ugat sa galit o selos mula sa iba. Sa gitna ng investigasyon, napansin ng pulisya na ang mga persons of interest ay tila pilit na inililihis ang direksyon ng kaso. Ang ilan sa kanila, kabilang na si Sebio at Justado, ay nagtakbuhan. Ayon naman kay Sebio, kailangan niya lang umalis dahil sa operasyon ng kanyang anak. Ngunit ang kanilang biglaang pagtakas ay nagpalakas ng hinala ng mga otoridad. Upang patunayan kung sino ang huling humawak sa murder weapon, kinuhaan ng DNA at fingerprints ang mga persons of interest. Lumabas sa investigasyon na ang kutsilyong ginamit ay binalot sa foil na posibleng pagtatangka upang itago ang ebidensya. Bagamat pilit idinidiin ng ilan na ang salarin ay mula sa labas, ang mga ebidensya ay nagtuturo na ang suspect ay posibleng isa sa mga tao sa construction site. Hanggang ngayon, marami pa ring katanungan ang bumabalot sa kaso, tulad ng sino talaga ang pumatay kay Jasper at bakit? Ano ang tunay na motibo sa likod ng karumal-dumal na krimen? Paano napalampas ng katiwala at iba pang nasa site ang ganitong pangyayari kung sakali man na tagalabas ang gumawa nito? Ang kaso nga ni Jasper ay isa sa mga krimeng nagpakita ng sukdulang puot at kawalan ng hustisya. Habang patuloy na nilalabanan ng kanyang pamilya ang sakit ng kanyang pagkawala, umaasa silang magkakaroon ng linaw ang kasong ito at mabibigyan ng hustisya ang kanilang mahal sa buhay. Sa kabila ng mga balakid, hindi nila titigilan ng paghahanap ng katotohanan. Maraming salamat sa pakikinig. At kung mahilig ka sa mga ganitong contents, please don't forget to hit like and subscribe. Kung meron ka namang mas makabagong idea o detalye, ay maaari mo namang itong ilagay sa comment section. Marami pong salamat at laging Like and mag-ingat. subscribe.